Hi guys. Yeah, this is me, Badges. And kung papansin nyo, wala si Sign currently. Well, there's a lot of things that happen. And yeah, ako muna magte-take over na ito. So, yeah, let's start. Sa mga nakakikinig dyan, good afternoon, good morning, good night, di ba? I hope kumain na kayo and everything. And this is gonna be my first time taking over, di ba? Ako lang mag-isa ngayon, so I don't know kung paano ko i-run tong podcast. Kasi mas sanay ako normally na nakikipagbatuhan ideas, especially kay Sign. But I saw Sign do these things, di ba? Maybe thrice na, parang ganun, or more. So, maybe kailangan ka na rin na sanahin yung sarili ko na mag-record din mag-isa for this kind of occasion. So, as you may all know, nasa vacation si Sign. Hindi ko alam kung nasa Boracay, nasa Hollywood or ano. Pero siya ay nagpapalamig. Nagpapalamig eh, no? I hope makasama natin si Sign sooner or later, di ba? Kasi hindi ko kaya itong mag-isa. And I'm so sorry. Kanina pa ako cough ng cough actually. So, nandito ako sa Pangasinan. I'm with my kid, my wife, but she's out. They are both out right now. To be honest, this is kind of awkward. Maging honest ako sa inyo, but I want to share a few lessons that I've learned these past few weeks or maybe months. Lately kasi, I'm trying to learn new faith, diba? Way of like spiritual way. So, yeah, malaking influence yung partner ko sa ginagawa ko ngayon. And I feel a lot a lot better sa mga sitwasyon. So I want to like specifically focus on that topic sa word na faith. This is gonna be the first time na i-share ko to. But actually, I'm an Adventist and I'm learning Jehovah's Witness teachings. So, bakit nga ba? Actually, kung iisipin nyo, ako ay, kung sinasabi na sagradong katoliko, ako ay sagradong Adventist. Pasensya na sa ingay guys. Nasa Starbucks kasi tayo ngayon. Kasi nasa mall kami. Naghihintay kami. Or ako. Sa maging ako. So, going back dun sa situation ko. To give you a few like ideas about me. Parang Adventist ako eh. Like, gusto ko maging pastor. 'Di ba? Simula bata pa ako. And I really feel na yun yung calling ko until now, yung makapag-share ng gospel, you know, ilapit yung tao sa Diyos, 'di ba? This is not gonna be I'm not gonna focus on, the teachings and everything, but I want to share a few. So, this podcast is brought to you by, brought to you by, So, hindi, gusto ko lang i-share sa inyo na yung salitang faith. Bata pa ako, sobrang immature ko. As in, like, gusto ko yung word na sinasabi nilang ara-arada ba yun? Parang gano'n. Parang nagmamadali ka sa life. I remember back in the day, I think this is way back 2016 pa, or 2015, na parang sabi ko, doon sa household namin, or sa house mismo, sa dati kong place na, I hate this. Parang ganun. Gusto ko na lumayas. Di ba? Gusto ko na lumayas. Minamadali ko yung mga bagay-bagay. And sa sobrang pagmamadali ko ng mga bagay-bagay, ang daming opportunities na nawala na din. So, essentially, hindi ako makafocus sa camera, guys. Gusto ko lang maging casual to, as possible.
Kasi unang-una, first time ko, 'di ba? Hindi ko kayo makakausap ng mata sa mata. But yeah, sobrang nag-iba yung mundo ko simula nung dumating yung partner ko at saka yung anak ko. Dati parang happy-go-lucky, 'di ba? Parang ang bilis kong kumawala sa iba't ibang commitment. Hindi man sobrang bilis, but hindi gano'n, hindi ako, I mean, fully committed ako, alam naman nila 'yan. Pero nagkaroon kasi ako ng ibang ano, ibang mindset na nag-strengthen ng kung ano man or kung sino man yung kasama ko at yung paniniwala ko, 'di ba? So bakit faith? Bakit faith ang gusto kong i-ano ngayon? Kasi there's always a time, a lot of times na mabababa tayo, 'di ba? Aapihin tayo, feeling natin hindi natin deserve yung sitwasyon, yung tao, yung pangyayari, yung alam mo yun, marami tayong pwedeng ireklamo sa life. Na minsan, tina-try natin siyang i-resolve ng tayo lang, 'di ba? Minsan, tina-try natin na asikasuhin 'yun. Kahit na alam nating imposible sa sarili natin, minsan sinasabi natin, "Ay sige, kaya pa 'yan," 'di ba? Pero minsan ba natanong natin sa sarili natin na, "Wait, ito ba dapat talaga yung kailangan kong gawin?" Parang gano'n, eh, 'di ba? Medyo magulo 'tong sasabihin ko, pero ito kasi yung tumatakbo sa akin lately. Ang sabi ng isa kong teacher dati, ano, isa pa 'to sa part is like yung integrity. So kung may faith ka, mas maganda kung may integrity ka din. And sabi sa akin is, integrity is doing what is right when no one is watching, 'di ba? Or doing what is right, not what is easy. Parang gano'n siya. Yo. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon, to be honest with you guys. Ang daming tumatakbo, responsibilities, 'di ba? Pero it will test me, it will test my faith. So, kung ano man yung sitwasyon na nangyari sa akin ngayon, eh, na naniniwala ako na tutulungan ako. Tutulungan ako nun. Yesterday, nanood kami ng Devil Wears Prada. Hindi ko kayo i-spoil. Pero about kasi siya sa career, 'di ba? Career ng isang babae. And yung Devil Wears Prada 2, I watched Devil Wears Prada 1 multiple times. Pero hindi siya yung go-to movie ko kasi before, hindi ko siya naiintindihan, hindi ko siya na-appreciate. Pero when I saw the movie yesterday, eh, iba siya. Like yung maturity ng characters and everything. Nakita ko na ako personal, nagustuhan ko siya. Kasi may part doon na parang kailangan mong mag-adjust, kailangan mong anuhin yung sarili mo, 'di ba? Kailangan mong mag-mature. This is not, to be honest with you, this is not the best podcast na nairan ko. But this is great, 'di ba? Another experience. I remember dati. You know what? Here's what I'll share today. Hindi ako lumaki sa magandang household. Hindi magandang experience ko growing up. But may isa kasing part sa life ko na natutunan ko, and that is magutom ka
sa kung anong wala ka. Hindi ka para mainggit sa iba, pero magutom ka para i-try mong i-achieve, di ba? I-achieve yung mga wala ka. Hindi yun nag-drive sa akin na, alam mo yun, para nag-motivate sa akin na mag-aim high. Aim high, look at the sky, para gano'n eh. I always say na, hindi, yung problema na to, yung gutom na to, today lang yan. Dumating dati na parang 3 days namin hindi kumakain. Teenager na ako nun. Iba't ibang work na rin yung pinasok ko. Pero pinaka nagtagal ako sa BPO mismo. Naalala ko dati na parang every time na mag-a-apply ako, especially yung first, I'm just lucky na nandyan din si Sign. Way back in Concentrix to. Ang bobo ko sa English, as in, sobra. Simpleng construction lang, di ba? Hindi ko ma-deliver na maayos yung sentences kasi hindi ako ganun kaalam sa English. Pag nanonood ako, hindi ko maintindihan yung pinapanood kasi kailangan ng subtitles. Diba? Or minsan kahit subtitles, hindi ko masabayan. But I strive. Naalala ko, graveyard yun. 19. Ako nun, kasama ko si Sign. Pumasok ako doon, tapos alam mo yun, parang lahat na nasa paligid ko. Karamihan, may mga work experience. Ilan lang kaming teams na sumubok doon. Papasok ka ng umaga. Pasok ka ng gabi, uwi ka ng umaga. Pasok ka ng alas 8, uwi ka ng alas 5 ng umaga. Sometimes nawawalan tayo ng drive, di ba? Pero tulad nga na lagi namin sinasabi ni Sign, para saan ka? Or para kanino ka bumabangon, di ba? Well, for sure, papatayin ako ni Sign kasi sobrang improper ng podcast na to. Yung posture, hindi ako nakatingin, di ba? Gusto ko lang kayong dalhin sa journey ko. Sa kung ano yung tumatakbo sa utak ko lately. Minsan natatakot ako na mag-fail. Pero meron kasing nagsabi sa akin na the moment na natakot ka mag-fail, yun na yung failure. Kasi it kills yung drive eh. Maybe ideas lang siya, diba? Maybe, alam mo yun, like parang hindi siya ganun, yung idea hindi ganun ka-polish, diba? Ang daming kailangang ayusin. But idea siya eh. Gumana yung utak mo eh. Ang laging tanong, diba? I-execute mo ba or what? So kung hindi, edi hindi. Diba? Pero every time na hindi ka nagtatry, ay every opportunity na nawawala. Sabi nga nila. Kaya tayo reklamo ng reklamo. As I've said earlier, we all want what's easy. And doing what is easy, it's not something na laging tama. Trust the process, sabi nga nila. Do it daily. Ang hirap ng ganito, bro. Napunta na ba kayo guys sa isang sitwasyon na bago sa inyo? Di ba? Uncomfortable kayo? Maybe. Naalala ko dati. Sobrang hirap ng work. Nakita ko yung sarili ko sa salamin, bro. Tumutulo yung luha ko. Yung pressure.
Yung stress, yung gutom. Sobrang payat ko nun. As in. You know what? I will share a verse para sa broken hearted. This verse, Psalm 34 verse 18. And it says here that the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Di ba? Ano ba meaning nun? Well, ang sabi kasi doon, kapag broken ka, kapag masakit, alam mo yun, yung nararamdaman mo sobrang sakit, uncomfortable ka, anxious ka, alam mong may mali, that is, sometimes we seek God, di ba? We seek for His presence. Alam nating hindi na tao ang makakatulong sa atin, di ba? Wala nang sagot sa paligid natin. We seek God. And that's a good verse kasi, ang sabi, ask for me, di ba? Malapit ako sa mga nasasaktan. To save you, di ba? To give you love. Sobrang sakit at hirap ng masaktan eh. So, wow, this is not as easy as katulad ng may kasama ka.